bago na namang hero sa advanced server at ang pangalan niya ay si Nolan. Isa siyang assassin at sabi sa kanyang story, siya ay isang tao na naghahangad na makapunta sa multiverse. Ibig sabihin ba nito may multiverse na sa ML? Sa video na to, ituturo sa inyo kung ano ang nagagawa ng mga skills niya sa kanyang passive. Nagkakaroon siya ng enhanced basic attack at nagkakaroon siya ng mini dash papunta sa kalaban at kapag ginawa mo ito, ma-open ang dimensional rift. Sobrang honest para talagang hinahati niya yung lupa. Kung mapapansin nyo, wala ding mana itong sinulan. Energy lang. Nakakapagbigay din ng slow ang kanyang passive. Sa kanyang first skill naman, ginagamit naman niya ang kanyang blade para i-slash ang kalaban. At ang interesting pa dito, napakabilis ng cooldown ng kanyang skill. 1.5 seconds lang, kaya may spam mo talaga. Kailangan mo lang ng energy. Yung kanyang second skill naman ay dash na may konting damage. So kung mapapansin nyo, ang lahat ng skill niya ay nag-open ng dimensional rift. So ang kanyang main damage ay kapag nagtabi. Ang dalawang dimensional rift ay sasabog ito at magdidil ng malaking damage. At meron din itong full effect or may higit ng konti ang kalaban papunta doon sa gitna ng dimensional rift. Malakas sa energy ang kanyang skill, pero kapag tumama ang pagsabog ng dalawang dimensional rift sa isang hero or creeps, magre-regen or mare-restore ang kanyang energy. Kaya naman kung tatama lagi ang iyong skill, magamit at mamamaximize mo ang tuloy-tuloy na pag-i-skill. Sa kanyang ultimate naman, nag-i-step back si Nolan at makapagbigay siya ng 3 slash sa kalaban. At ang maganda pa dito, hindi nagre-require ng energy yung ultimate ni Nolan para magamit mo. Kaya kung sakaling mag-spam ka ng first skill at second skill, pwede kang mag-ultimate para bumalik ang energy mo. Kaya only skill talaga itong si Nolan. Dahil 1.5 seconds lang ang cooldown ng kanyang first skill at second skill, tapos yung ultimate niya ay 20 seconds lang. Pero hindi lang yun. Yung ultimate niya ay may kakayanan din mag-thunder ng crowd control ng kalaban. Ibig sabihin kapag na-knock up ka, na-frozen, makakatakas ka gamit ang iyong ultimate para itong purify. Kaya kung naghahanap ka ng hero na napakaraming mobility, si Nolan na ang para sa'yo. Ang problema lang hindi siya nakakatakas kay Akai for some reason. Pero sa hook ni Franco, nakakatakas siya. At syempre, yung ultimate ni Franco hindi kayang takasan ng kahit na sino. So yun, sobrang basic lang ng skill ni Nolan. At ngayon, itatry na natin siya sa totoong game. Kung malakas ba talaga siya. So kapag nilabas na sa original server si Nolan, napakalaki ng possibilities na siya ay isang jungler. Kasi nga, hindi nagre-recover ang kanyang energy kung sa minion sasabog, yung dimensional rift. Gumagana lang ito sa hero at creeps or jungle monster. Yun lang ang paraan para mag-recover ang kanyang energy. So para sa akin, sobrang lakas ng early game capability ni Nolan. Ito yung hero na kapag level 2 na napakasakit na kagad. Tignan niya naman, ang bilis ng cooldown ng skill. Tapos meron pang mini pull effect. Kaya napakahirap takasan. Tignan niya naman dito, papasukin ko na lang yung kalaban. Kasi pagkatapos kong mag-skill, may skill agad si Nolan. Kailangan lang tama yung pagpindot mo sa mga skill. Kagaya sa ultimate niya, kapag masyado ang malapit sa kalaban, hindi ito tatamahan. So napansin ko rin na napakabilis mag-jungle or mag-turtle ni Nolan kasi nga only yung kanyang skill. Ang kailangan mo lang ay energy. Ito yung hero na makakatanggap na naman ng napakaraming nerve bago ilabas sa original server kasi masyado siyang OP sa early game. Yung tipong pag nakita mo talagang tatakbuhan mo. Tignan mo naman kung gaano kalakas yung damage. Kahit sa torre pa magtago, talagang hindi makakatakas kay Nolan. Ang problema lang dito sa kanya ay medyo malambot siya at hindi sobrang lakas ng damage niya kapag late game na. Pero all in all, goods pa rin, kaabang-abang ang hero na to. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.